Paano ba? 8 dahilan ng hiwalayan. Shoutout to Leslie Hontilla, Inday Badiday Bistak Cyprus, Kath Flores, and Miko Rangelo from Saudi Arabia. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Let's start the video. Reason number 1. Pagtataksil o panloloko. Isa sa mga pinakapopular na dahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawang tao ay dahil sa panloloko ng partner nila. Yung tipong maaaring may na-involve na third party sa inyong relasyon. Maaaring hindi siya marunong makontento kung kaya't humanap siya ng iba. Yung pakiramdam na parang hindi ka naging sapat at ang pagmamahal mo para manatili siyang tapat sa'yo. Nagawa ka niyang lokohin dahil lamang sa mga bagay na hindi mo maibigay sa kanya o dahil hindi lang talaga siya makontento sa isa. Maaaring naging kulang ka upang maghanap siya ng iba. Nagkakaroon ng hiwalayan sa isang relasyon kapag ang partner mo ay nagawa kang lokohin at nahuli mo siya o di kaya ay na-inlove na siya sa ibang tao at mas pinili nga yung ibang tao na yon kesa sa'yo. Reason number 1, ang pagtataksil o pangloloko. Reason number 2, ang pananakit ng pisikal. Ika nga ng mga kabataan, hindi ka iningatan ng mga magulang mo para lang saktan ng taong mahal mo. Madalas na nagkakaroon ng hiwalayan kapag dumarating sa punto na sinasaktan ka na ng pisikal ng iyong partner. Hindi deserve ng kahit na sinong tao na saktan kahit pa nga mahal niya ito. Ang pananakit ng pisikal ay maaaring maghatid ng trauma sa isang tao. Ang takot na maaari niyang dalhin hanggang sa pagtanda niya. Ipinapakita rin ng ganitong uri ng dahilan ng hiwalayan ang kawalan ng pagpapahalaga sa sarili. Dahil pumapayag kang saktan ng partner mo, ayos lang sa'yo na masaktan ka niya, na ang paniniwala mo ay, di bale nang masaktan ako, wag lang siya. Reason number 3, ang hindi pagkakasundo. Isa rin itong popular na halimbawa ng dahilan ng hiwalayan, ang hindi pagkakasundo. Kapag hindi na kayo nagkakasundo ng partner mo at palagi na kayo nag-aaway, natural lamang na maghiwalay na kayo. Upang hindi na lumala ang sakit at maiwasan na rin ang galit, mas mabuti na lamang na bigyan ninyo ng espasyo ang inyong mga sarili upang makapag-isip-isip. Kung ang tanging solusyon ay ang maghiwalay upang hindi na kayo mag-away, bakit hindi ito ang gagawin ninyong dalawa? Kung minsan kasi, kapag paliit na ng paliit ang mga pinag-aawayan ninyo, nagiging toxic na kayo. Nakakalimutan ninyo ang mga sarili nyo. Hindi na kayo katulad ng dati na puno ng kilig at ng saya. Reason number 3, hindi pagkakasundo. Reason number 4, magkaiba na kayo ng mga pananaw at opinyon sa buhay. Maaaring ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga magkarelasyon. Kapag hindi na magkapareho ang mga pinaniniwalaan ninyo sa buhay, maaaring unti-unti nang napapalayo ang loob mo sa taong minamahal mo. Yung tipong magkaiba na kayo ng mga opinyon sa buhay. Hindi na kayo nagkakasundo sa mga plano nyo noon. Hindi ka na rin kasama sa pangarap niya. Yung pakiramdam na nag-grow nga kayo pero hindi magkasama. Ito na siguro ang isa sa mga maituturing na pinakamasakit na dahilan kung ba't kayo pwedeng maghiwalay. Dahil sa pagbabago ng taong mahal mo. Yung pagbabago na hindi mo inaasahan at hindi mo kaagad-agad matanggap. Na yung taong minamahal mo ngayon ay hindi na katulad ng taong minahal mo noon. Lalong-lalo na kung kunyari, nandun ka nung taghirap kayo, tapos ngayong umasenso na siya, na-promote na siya sa trabaho, nag-iba na kagad ang ugali niya, and at the same time, naghahanap siya ng partner na mas gwapo o mas maganda. Dahil lamang umasenso siya sa buhay na dahil din sa tulong mo sa kanya. Maaari naman na pumayat lang siya ay biglang nag-iba na rin ang pagtingin niya sa'yo. Reason number 4, magkaiba na kayo ng mga pananaw, opinyon at hinahanap sa buhay. Posibleng dati ay in love siya sa'yo, gandang-ganda o gwapong-gwapo siya sa'yo, pero nag-improve lang ang buhay niya ng konti, feeling niya ay kaya niya nang mag-do better than you at iniwan ka na niya.
Reason number 4, magkaiba na kayo o nag-iba na siya. Before we continue with reasons number 5 to 8, find what you are looking for. Nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with reason number 5, bisyo. Alam naman natin na mapamagkasintahan man o mag-asawang relasyon, ang bisyo ay isa rin sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon. Yung tipong hindi na maawat ang partner mo sa kanyang mga bisyo. Alam naman natin na ang bisyo ay walang magandang naidudulot sa ating pagkatao at maging sa ating katawan. Kung hindi mapigil ang partner mo sa mga bad lifestyle niya, natural lamang na mapagod ka sa kanya. Dahil nararamdaman mong parang hindi kayo nag-grow. At the same time, nadadamay ka sa sama na naidudulot ng kanyang bisyo. Kung talaga mahal ka ng partner mo, handa siyang magbago hindi lang para sa iyo at sa relasyon ninyo, kundi para na rin sa ikabubuti ng sarili niya. Handa niyang talikuran ang mga bisyo niya dahil mas lamang ang pagmamahal niya sa iyo. Ang mga bisyo tulad ng labis na pag-inom, paninigarilyo, pagsusugal at pambababae, minsan pag-aabuso pa ng droga, ay ilan lang sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan ang magpartner o mag-asawa. Reason number 6, problema sa pera. Ito rin ang isa sa mga madalas na dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga magkarelasyon, partikular na sa mga mag-asawa. Ang problema sa pera. Nagkakaroon ng pagtatalo dahil sa pera. Maraming nabibigong relasyon at maraming nasisira dahil sa pera. Aminin man natin o hindi, malaki talaga ang naitutulong ng pera upang mabuhay ang tao. Karaniwan din sa mga mahihirap na pamilya, ito ang nagiging dahilan ng pag-aaway. Humahantong sa hiwalayan ng isang relasyon kung hindi mo nakikita ang partner mo na nagsusumikap sa buhay kapag hindi mo nakikita na magkatuwang kayo sa hirap at ginhawa. Reason number 6, ang problema sa pera. Reason number 7, ang kawalan ng tiwala sa partner mo. Ang tiwala ang isa sa mga dapat mong ikonsidera sa pagpasok mo sa isang relasyon. Maraming saklaw ang buhay pag-ibig. Kinakailangan mo ng buong pagtitiwala sa partner mo kung talagang mahal mo siya. Hindi yung tipong konting kilos lang ay nagdududa ka na. Yung pakiramdam na tamang hinala ka lang lagi. Yung makipag-usap lang siya sa iba ay agad-agad ka nang nagagalit o nagseselos. Isang dahilan kung bakit nabibigo ang mga relasyon ay dahil sa palagiang duda. Ang hindi matibay na pundasyon ng tiwala, ang kawalan ng maturity sa paghawak ng isang relasyon at ang pakiramdam na sinasakal mo ang partner mo. Reason number 7, ang kawalan ng tiwala sa partner mo. Reason number 8, ang kawalan ng respeto. Kapag hindi ka na nire-respeto ng partner mo, dumarating talaga sa punto na makikipaghiwalay ka. Yung pakiramdam na mapapagod ka na kasi naubos ka na sa kakaintindi sa kanya. Hindi ka na niya nakikita bilang partner niya. Ang tingin niya sa'yo ay mas mababa sa kanyang sarili. Yung pakiramdam na siya ay nire-respeto mo, ang mga pananaw niya, ang opinion niya sa'yo, kinokonsidera mo siya bilang partner mo. Pero hindi ka ganoon ang ginagawa niya. Na imbis na suportahan ka niya, hinihila ka pa niya pababa. Instead na pagandahin niya ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili, siya pa ang laging nagmamaliit sa iyo. Yung pakiramdam na hindi mo nakilala yung taong mahal mo. Hindi na siya yung unang-unang nagmamahal sa iyo. Yung tipong ikaw, bigay ka ng bigay sa inyong relasyon, pero wala ka natatanggap pabalik. Tandaan, ang relasyon ay give and take. Hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay. Dapat ay tumatanggap din. At hindi rin naman pwede ang tanggap lang ng tanggap. Dapat ay nagbibigay din. Reason number 8, ang kawalan ng respeto. Tip or reason number 9 na madalas ay hindi nababanggit. Yung needs ng isa't isa ay hindi nyo na namimit. Kumbaga sa babae, yung need for affection,
hindi na nakukuha mula sa kanyang partner at merong eksena na magbibigay ng iba. Ano ba yung need for affection? Need for compliments? Need for paghahawak ng kamay, ng lambing, ng pagyakap? Kailangan niya ng babae. Ang mga lalaki naman, kailangan nila ng physical intimacy. Kung malambing nga kayo sa isa't isa pero wala na kayong alone time ng iyong asawa o ng iyong partner, wala na kayong sexy time, medyo matetempt talaga yang maghanap ng iba. Kaya ingatan nyo rin ang rason na yon na hindi kadalasang binabanggit dahil sa ating conservative na society. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos, and like our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasig franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS 125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website, where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.